bang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay? Lalagyan ang pangungkulan tatalakay sa mga pangyayari ang naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ang anumang usapin dito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang inyong host na editor, ang Bisayan Editor, si Kuya Wayne Lauzo. Ayun, magandang tanghali sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa palatuntunang issue ng lipunan, pang Martes na edisyon. Ako po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Ayan. Yung iba ayaw maniwala eh. Ayaw maniwala. Sige ba tayo magagawa? Anyway mga kaibigan, oras po natin. 25 minuto makalipas ang ikalabi-isa ng umaga. Ayan. At medyo kakaroon tayo ng konting adjustment. Ay naiko eh. Ayan. Okay na. Thank you very much sa ating technical director syempre. Inyo po napakinggan kanina mga kaibigan, mga kababayan, ang palatuntunang gabay at patnubay ni Kuyang Arnold Aceveda Namuco. At sa pangalan po ng ating station manager and publisher ng Balitang Kasado at ng Kasado Broadcasting Service, si Kuyang Alan Valenzuela Bordios. Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa loob po ng 2 oras na mga pagtalakay sa iba't ibang issue na nangyayari po dito sa ating bansa. Nako hanggang ngayon mainit pa rin ho yung bangayan. Bangayan sa politika, nakakasawa na. Oh, hindi ba? Nagsasawa na ba kayo sa bangayan sa politika? Sa dami ng problema ng ating bayan, ng ating bansa, at ng ating mga kababayan, ay talaga namang halos hindi na naiintindi, hindi na naasikaso yung mga naging biktima ng bagyo, magkakaibang bagyo sa iba't ibang mga lalawigan at mga rehiyon sa ating bansa. Ayan. Kaya nga nagkakaroon ng malaking problema dito sa politika dahil sa mga ambisyon ng mga taong mga politiko sa ating bansa. Totoo o hindi? Di ba? Lahat ng mga ambisyon gumagawa ng kanya-kanyang mga senaryo, ng kanya-kanyang mga drama, ng kanya-kanyang mga gimmick at iba pang mga pamamaraan para mapansin ng taong bayan. Pero ang tanong, yung bang ginagawa ng ating Vice President Sara Duterte ay makakatulong ba sa kanya? At makakatulong ba sa mamamayan na mayroong mga laking problema na hanggang ngayon? Yung iba wala pang naitatayo kahit isang haligi ng bahay nila na nasira na mga nagdaang bagyo. Hindi ba? At napakasimple lang naman ang katanungan ng karamihan ng ating mga kababayan. Yung issue yung pinag-uusapan, paano ginastos yung mahigit 100 milyong piso sa loob ng 11 araw? Oh, napakahirap ba sagutin yun?
Kung talagang totoo nagastos ng legal, at hindi ba dapat nalalaman ng taong bayan kung ano pinagkakagastusan ng ating namumuno at ikalawang pangulo pa man din ng ating bansa at naging ina ng Department of Education. O, di ba? Ng DepEd. Kaya nga, iba't iba tuloy ang lumilitaw mga opinyon ng ating mga kababayan sa nangyayari sa ating ikalawang pangulo. Ay napakasimple lang naman lagi ang katanungan eh. Ba't hindi mo maipaliwanag ng tama kung tama ba yung disbursement, tama ba yung liquidation, tama ba yung paggastos, at tama ba yung pinagkagastusan? Yun lang naman eh. Simple arithmetic, kumbaga. Simple mathematics. Bakit hindi maisagot at masagot ni Vice President, dating Secretary ng DepEd, Sara Duterte? At kung saan-saan napupunta yung issue. Hindi po natin kinakampihan dito ang ating Pangulo. Ang ating kinakampihan dito, ang mamamayan na siyang nagiging kawawa sa nangyayari sa ating bayan. Lahat kayo kumikita. Lahat kayo gumagastos. Milyones ang kinikita ng bawat nariyan. O, pagkatapos wala kayong maibigay na tamang serbisyo sa mamamayan, ano magandang paliwanag pagkatapos ito, lumulutang yung mga banta-banta. Bakit? Di ba? Kaya nga, lagi nadadivert yung kasagutan na dapat na ipaliwanag nung una pa man at wala sanang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na na-contempt at nakulong. Kung naipaliwanag lang ng tama ang paggastos ng pondo na sinasabing confidential fund. O, hindi ba? At pagkatapos sasabihin may batas, kaya nga, bawal sa batas pag-usapan kasi confidential eh. O, di ba? So, yung confidential ngayon, hindi na confidential tawag doon. Bulgar na. O, ninalaman tuloy ng taong bayan kung sino may maraming mga budget sa confidential na mga tanggapan ng gobyerno natin. Na dapat, ang pwede lamang dyan na magkaroon ng budget sa aking pananaw, at yan din ang pananaw ng mamamayan, ang taong bayan, yung mga law enforcement agencies natin sa gobyerno. Pero yung mga wala namang kailangan sa para magkaroon ng intelligence fund, ay para saan yun? Oh. Granting na talagang kailangan. Eh pagdating sa paggastos, ililihim pa rin ba? Kung nagtugma lamang yung audit report ng Commission on Audit doon sa mga dokumento, sa mga resibo, palagi ka wala nang pag-uusapan eh. Tapos na. Di ba? Ang problema, doon sa mga liquidation, ang daming problema kung ano-ano. Hindi malinaw o sino pumirma at kung sino at ano ang pangalan. Nagumastos ng ganung kalaking halaga sa loob ng 11 araw. Naku po, perlas ng silangan. Magandang tanghali po sa inyo niyan na nanonood ngayon. Kaya nakakairita din. Alam niyo mga kaibigan, ang programang issue ng lipunan, kung saan na makabubuti sa mamamayan at sa bayan, doon tayo. Hindi yung para sirain ang sinuman na politiko. Sapagkat hindi mga politiko ang bumubuo po ng Kasada Broadcasting Service. Ang amin dito ay parating ang tamang impormasyon, hindi fake news, kung ano ang nangyayari sa ating bansa at ano ang solusyon na kinakailangan ng ating mga nariyan sa gobyerno sa dami ng problema ng ating bayan. Ano ho? Nasabi ko nga po sa inyo, ang daming nasalanta ng bagyo ng mga nagdaang linggo, nagdaang buwan na hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakaka-recover. Hindi pa rin sila nakakaangat sa mga dilubyo na kanilang naranasan. At pagkatapos ito, mababaltaan natin araw-araw, maya't maya, nasa balita, banta ni BP Sara sa ating Pangulo. At kahit naman sino siguro, ay papalag din talaga. Di ba? Sa mga ganitong pronouncement. Katanggap-tanggap ba na ating ikalawang Pangulo para magganito? Aba, gawain lamang ito ng mga kantuboy.
Nang walang sabi nga, walang pinag-aralan. Mga ganitong mga pronouncement, mga ganitong salita. Kanto boy. Ang asal na yan. Dapat nagiging professional, ay abogado pa man din itong si Vice President Sara Duterte. Hangal sana ako sa kanya eh. Sa galing niya eh. Kaya lang nawala na rin ang aking paghangal sa kanya at respeto dahil sa mga ganong ginagawa. Eh sabi nga eh, plain and simple ang tanong na kinakailangan malaman ng taong bayan. Paano nagastos ang mahigit 100 milyon sa loob ng isang araw? Oh. Kung walang illegal na ginawa doon, siyempre magtutugma yun doon sa audit report ng Commission on Audit. Di ba? Kasi, ang COA, kaya nga ito, Kuyang Arnold eh, di ba? Pag ikaw ay sumobra doon sa allotted budget para sa iyo, magtataka rin ang ACOA. Oh, ang budget na inilaan sa iyo eh ganito lang 100 milyon eh. Mas sumobra ka rito. Pag nagkulang ganun din. Oh, so wala kang silungan doon. Pag sumobra, may problema. Pag kumulang, problema lalo. Oh, hindi po ba? Bakit? Yan nga rin ang panawagan ng mga kongresista, ng senador, na dapat sagutin lang kung ano ang tanong. Ipaliwanag. Wag na kung saan-saan, dinadivert yung attention, kesyo inatake ng ganito kaya chief of staff, kesyo ganito yung kay... Di ba? Lalong nakakahiya. Nagpapakita lamang sa madaling salita na maraming mga palusot. Ganun ang nangyayari at pananaw ng mamamayan natin. Kasi bakit? Bakit hindi direktang masagot at may paliwanag ni Vice President Sara Duterte yung katanungan ng mga congressman natin? Ng taong bayan, ng mga senador. Yun lang naman eh. Paano ginastos at saan ginastos? Tama ba? Legal ba yung pinagkagastusan? Yun lang. Tapos. O, hindi sana nagkaroon ng contempt at hindi nakulong kanyang alalay. O, tapos lalabas ang mga itong mga salita na may mura pa, ay hindi yung maganda sa isang public official, elected official, na makikita ng ating mga kabataan, ay naging sekretary ho kayo, Vice President Sara Duterte, ng DepEd. Asaan yung good morals, ang good manners and right conduct na tinatawag natin bilang ikaw ang naging ina ng kagawaran na yan. Di ba? Ikaw ba sa harapan ng anak mo, minumura mo yung asawa mo? O, di ba? Hindi ka magandang halimbawa sa ganyan. At hindi makakatulong sa iyo kung ano mang plano mo sa buhay, sa darating na hinaharap. Sapagkat, ang kinakailangan, sabihin na natin, magkasalungat kayo sa pananaw. Pero hindi sa ganyang pamamaraan na araw-araw na lang, puro politika, wala nang makitang serbisyo sa bayan. O, hindi ba? Eh, sayang naman. 100 milyon ang sweldo ng Vice President sa Republika ng Pilipinas, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi lang mo barya. At pagkatapos, nauubos lang sa oras ng ganun. Wala tayong makita na talagang konkretong naging programa ng Vice President. At ang lagi lang nakikita yung mga negatibo. Batid natin na marami talagang problema sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin na talagang, sabi nga, talamak ang korupsyon. Oh, dadagdagan pa ba natin ng problema sa halip ng solusyon ang mailatag kung anong gagawin? Hindi po ba? Hindi po sa kumakampi ako kanino man. Ang kinakampihan po ng programang issue ng lipunan, yung tamang serbisyo sa mamamayan ng ating mga nanunungkulan sapagkat kayo po ay inihalal. Majority, milyon, naniwala sa inyo sa pag-aakala na magkano ng serbisyo ang inyong maibibigay sa taong bayan. Hindi sa pansarili lamang kapakanan. O, hindi ba? Hindi yung batuhan dito, batuhan doon. Nakikita yung problema ng kabila, yung problema niya hindi na makita. O, di ba? Sumasalamin lamang niya kung ano ang mayroon. Kayo ho ay isang abogada, professional. Mataas ang pinag-aralan.
Na higit kayo dapat nakakaalam kung anong gagawin na tama? Legal? O hindi ba? Kaya tuloy, nalalaman ng mamamayan na yung mga bagay na hindi dapat nalalaman sa ngayon. Kung ano mang mga political agenda na inyong pinapangarap sa hinaharap, ay siguro hindi pa napapanahon. Sapagkat kung talagang darating na kayo ay maging Pangulo ng Pilipinas, darating yan kumpara sa inyo. At habang wala pa namang eleksyon, eh trabaho muna. Tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Ang daming naghihirap, ang mamahal ng bilihin natin. Taas ng presyo ng krudo, ng gasolina, lahat na. Ano ba ang kailangan sa mga problema? Hindi ba solusyon? Ang kailangan sa mga problema ng ating bansa, hindi para dagdagan ng problema pa. Solusyon ang kailangan dyan. At anong solusyon ang kailangan? Anong konkreto solusyon na ang higit na makikinabang ang taong bayan? Hindi yung mga politiko na nakapwesto. Sapagkat yung mga yan, pagdating sa kusina, nakalatag lahat ng kakainin yan. Si Juan de la Cruz, hindi malaman kung saan maghahagilap ng mga kalakal. Nak ng kagwang naman ng buhay ito. So nakapag-ngingit-ngit mga kaibigan, sapagkat dapat sana maging magandang halimbawa itong ating mga namumuno sa ating bansa. Walang perpektong gobyerno at wala rin perpektong pangulo. Tandaan natin pare-pareho yan mga kababayan. Pero ano ang gagawin para kung hindi mo 100% maging perpekto ang namumuno, aba ay kahit malamang ka 90%, malaking bagay na po yan. Na naibibigay ang tamang serbisyo sa mamamayan. Ramdam ng taong bayan ang serbisyo at nakakarating sa kanila. Ano ang kailangan? Sa dami ng problema ng bansa natin. Ang daming walang mga trabaho. So bakit lumalaganap ang iba't ibang krimen? Yan, pag-aralan po natin pare-pareho. Ano mga kadahilanan? Unang-una, yung kahirapan. Sapagkat habang may nagpapasasa ng pundo ng taong bayan na galing sa taong bayan ng ibinayad sa mga buwis, naibabalik ba ng tama yung mga serbisyong yan? Nakakarating ba sa kanila? Sa grassroots ng mamamayan na nangangailangan ng tulong? Sa mga liblib na barangay sa ating bansa? Marami sa ating mga lalawigan, mga kaibigan, mga kababayan, na hindi pa ho nabibigyan ng sapat na tulong ng gobyerno. Sa dami ng nasalanta ng mga nagdaang bagyo, hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakapagpapagawa ng bahay. Bakit? Wala nga silang pera eh. Uunahin ba yung pagbili ng materialis na paggawa ng bahay? Kaysa sa pagkain? Di ba? Dapat dyan, nagiging katuwang ang ating ikalawang Pangulo. Kung meron kayong mga, sabi nga, mga inuulit ko mga personal agenda, personal ambition sa iyong sarili, sa pagiging politiko, isa-isang tabi muna. Hindi pa napapanahon para yan ang pag-usapan. Ang pag-usapan natin pare-pareho, papaano makakaraos ang bawat mamamayan natin na naghihikahos sa buhay. Diba? Ay di balik kayo dahil pagdating niyo sa kusina, sabi ko nga nakalatag na lahat yan kung anong gusto nyong menu. Anong gusto nyong pagkain. Walang problema sa inyo yan. Kompleto. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. May midnight snack pa. Pag siniswerte. Oh. Ay, si Juan de la Cruz. Sige. Maswerte kung makakain ng 2 beses sa maghapon, sa isang araw. Yan po, ang concern po natin kasi dito, yung pangangailangan ng mamamayan, hindi po sa pansarili sa atin. Ang Kasado Broadcasting Service at ang Balitang Kasado, yun po ang ginagawa namin na makatulong, makaagapay. Hindi po kalaban ng pamahalaan ng programa natin, ang ating istasyon. Bagkus kami po yung katuwang ninyo para iparating yung tamang serbisyo at makarating sa bayan. Kung sino man naman namumuno. Sapagkat yung pondo, dapat nakakabalik sa bayan yung tamang serbisyo. Sapagkat galing din sa buwis ng mamamayan yan eh. Oh, di ba? Hindi ba responsibilidad ng gobyerno? At sino ba yung gobyerno? Siyempre ang bayan, ang taong bayan.
at responsibilidad ng mga namumuno na ibalik yung tamang serbisyo sa pangangailangan ng taong bayan. Huwag yung sarilinin lamang. Ay sabi nga ng mga kababayan na nakakausap natin, okay lang sana yumaman si mayor, yumaman si gobernador, yumaman si congressman, yumaman yung konsehal, si kapitan, yung senador, yung mga sekretaris, iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno, pero ramdam naman ng mamamayan yung serbisyo na nakakarating sa kanila. O hindi ba? Okay lang, ibig sabihin, kumbaga, yung nagiging halimbawa nga namin, kadadasan ni Kuyang Arnold Namuco at ni Kuyang Alan Bordios, yung kalabasa. Ayan ang nangyayari, minsan, lumalayo na yung talbos na pag-iiwanan pa rin yung bunga. Huwag namang ganun pananaw. Ay di ba sa kung naiiwanan doon, kagaya ng kalabasa, pag lumaki yan, mapakinabangan pa eh. Ang problema sa ating gobyerno, pag naiwanan ng taong bayan, gutom. Oh, hindi ba? Gutom. Anyway mga kaibigan, oras po natin. 15 minuto bago sumapit ang ika-12 ng tanghali. At kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Issue ng Lipunan. Tinatalakay po natin ito upang sa ganun, malay natin, may nakamonitor sa atin tagad dyan sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kung may tama ba yung sasabi ko, o may tama ako, o mas may tama kayo pare-pareho dyan. Tinamaan talaga oh. Di ba? Di ba sana kung pangangalagdakan nyo, ito nagawa ko sa ating mga mamamayan, sa Luzon, doon sa probinsya ng ating Pangulo, sa Ilocos, nagawa na Vice President tumulong sa mga biktima ng kalamidad ng mga bagyo. Oh, di magandang accomplishment yun. Matutuwa ngayon yung mga supporter ni BBM at ganoon din supporter mo. Bakit? Nakapagbigay ka ng tamang serbisyo sa bayan. Ay ang nangyayari, sa halip na makakuha ka ng karagdagang supporter, ay lalong nawawala. Dahil nga doon sa palayala paninira, araw-araw, paggising sa umaga, ang maririnig mo sa mga balita, pagbantaan niyang Pangulo, pamilya, asawa, yung ating Speaker of the House, o hindi ba? So, hindi magandang pakinggan. At kung, sinasabi nga, ng mga eksperto, ay siyempre, kung mangyari, halimbawa, sinasabi mo yan, knock on wood. Aba, ay sino magiginabang ikaw? Ikaw ang kalawang Pangulo. Pero, ang tanong, magtatagumpay ka rin ba sa mga adhikain mo? Pagkagaya ng asal. O, hindi ba? Ako po ay humahanga kay Vice President Sara Duterte, lalo nung siya po ang mayor ng Davao City. At yung Duterte clan, maging yung dating Pangulo natin, Rodrigo Roa Duterte, humahanga ko sa kanila nung una. Katunayan, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, marami riyan ang nanggaling kay Digong, ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hanggang ngayon naandyan, nakikinabang sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko lang mababanggitin sa inyo kung sino-sino yung mga yan. At yung iba yan, nakasama ko pa nung araw. Nung 2015, habang itong si dating Pangulong Digong ay naglilibot sa lalawigan po ng Rizal. Oh, saan siya tumutuloy? Diyan sa Pasig, sa isang kondominium na pag-aari ng kanyang kaibigan na abogado at taga Lanao del Sur. Oh, bakit ko po alam yan? Eh, siyempre nakakasama ako ng mga panahon yun eh. Dahil yung naging kasama ko, na nasa media din, nagkaroon ng pwesto sa panahon ni Digong. Aba, ay siyempre nagbago ang administrasyon, ayun. 'Di ba? Sumampa din sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, tuloy-tuloy ang pakinabang. Eh ako, hindi ko naman hinahalad na makinabang ako eh. Kasi gano'n naman talaga eh. Nakakasama ako ng mga panahon yun eh. Yung mga bagay na minsan magkakasama kayo sa magandang usapan, naging biyaya, kadalasan yun na nagkakasira-sira. At napag-iiwanan yung mga kasama. O, di ba? Pangit pakinggan. O, ganun talaga nangyayari sa buhay eh. Kaya, ito sinasabi ko,
na hanggang ngayon yung dating mga kasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nakikinabang ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang katotohanan dyan. Kumikita pa rin sila. Ibig sabihin, walang gutom. O, di ba? Walang gutom. Tuloy-tuloy ang pakinabang. 11 minuto bago sumapit po ang ikalabindalawa ng tanghali at kayo po ay nakikinig pa rin sa Kasado Broadcasting Service Deliver News at ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Ayan na naman, umaatungol ka na naman eh. Parang ayaw mong maniwala talaga. Wayne Lawson po lamang na bumabati muli ng isang magandang pananghalian na ba ay ilang minuto lamang. Ilang minuto na lamang mga kaibigan, tanghalian na mga misis, kayo ba ay nakapaghanda na ng panghalian para po sa inyong mga mister na mga naghahanap buhay, lalo na po yung mga kababayan natin na mga magsasaka. Siyempre, pagdating sa bahay, minsan wala malat na talagang makakain sa katanghalian. O, di ba mga kaibigan? So, isa po yan sa mga nagiging malaking suliranin ng ating pamahalaan, matugunan ang pangangailangan ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, ng ating mga kababayan, mga maliliit. Yun po kasi ang kailangan. Kaya ang kadalasan, kung ating pag-aaralan, babasihan, mula nang mawala ay sinasabing diktador ng ating bansa, dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ilang dekada ang nakaraan, ilang dekada na po ang nakalipas at ilang pangulo na po ang nagpalit-palit sa ating bansa simula noon. Hindi ba? Pumalit. Cory Aquino, Corazon Aquino. Oh, pagkatapos ni Cory Aquino, Fidel Ramos. Pagkatapos ni Fidel Ramos, Erap Estrada, GMA, Noynoy Aquino, Duterte. So, 6 na presidente nagpalit. Pero, balikan natin ang sitwasyon ng ating bansa. At pagkatapos sasabihin, mayroon ng ginawang programa para sa mga mahihirap. Oh. Kung ang lahat ng programa ng gobyerno natin makatotohanan para matulungan at matugunan ang mga mahihirap natin, palagay ko kahit na paano, wala na hong nalilipasan ng gutom. At wala na hong nakatira sa ilalim ng kalsada, ng tulay, sa gilid ng sapa, lalo po sa Metro Manila. Ano po? Kung ang programa ay nakakarating talaga ng totoo sa ating mga mamamayan naghihirap. Kaya nga, ganun pa rin, yung programa natin at paulit-ulit na sinasabi, kinakailangan ma-alleviate, kaya nga meron tayong tatawag na yung poverty alleviation program, mga ganon. Sabi nga ng mga kababayan natin, mga ulat chika, oh, ang nangyayari, puro kwento na lang. Pero ang katotohanan ng budget saan napupunta? Sa malalaking bulsa na may bulsa. Ayun. Hindi po tayo nag-aakusa, pero pagbasihan natin yung nangyayaring makatotohanan sa ating bansa. Kasi kung nakakarating sa ating bayan, sa ating mga mahihirap na mamamayan, yung tamang budget, tamang programa, aba, ay palagay ko, halos lahat sa ilang dekadang nagdaan, nagpalit ng Pangulo, yung pa rin ang problema hanggang ngayon. O, di ba? Kahirapan pa rin. Sa madaling salita, hindi natutugunan ng tama yung kahirapan, yung pangangailangan ng bawat mamamayan natin. Ay siyempre, tumataas, dumadami, lumalaki ang populasyon ng Pilipinas. Pero tumataas din naman ang ating budget allocation taon-taon ng ating bansa. Di ba ilang trilyon ang ginugugol na budget ng ating pamahalaan? Ay, hindi ba? So lahat ba niyan nakakarating ng tama at yung budget niyan bumababa ng tama sa bawat ahensya ng gobyerno natin? O yung budget diyan laging mayroong kangkong? Nakakangkong lagi kung sino humahawak. Kaya ang sarap ng buhay. 'Di ba? Ang sarap ng buhay ng mga politiko. May message sa akin dito.
Simulan natin sa barangay. Meron bang pumasok sa politika? Nung siya ba ay pumasok sa politika, sinasabing mahirap. At nung matapos sa politika, halimbawa, sa naging kapitan o naging kagawad, siya ba ay naghirap lalo o umangat ang buhay? Oh, kung di muna tayo sa barangay, iangat natin sa konsihal. Pagkatapos konsihal, vice mayor at hanggang mayor. Oh, lahat ba na naging mayor ng ilang taon at naging dekada pa nga yung iba? Ang tanong, naghirap ba sila o umunlad ang buhay? Palagay ko, isa ang kasagutan ng ating mga kababayan. Umunlad ang buhay. Oh. Pero ang kanyang mga kababayan, umunlad din ba ang kanilang pamumuhay sa bawat barangay? O napag-iiwanan pa rin? Oh, palagay ko, yun din ang kasagutan na namumutawi na sa ating mga kababayan ngayon. Kaya nga dito sa bangayan ng politika, nakakasawa na. Nakakasawa na wala pa namang eleksyon. Bakit kinakailangan pagbangayan? Ay next year pa naman ang midterm election natin. At hindi pa naman kasama dyan ang ating Vice President. Hindi ba? Next year, 2025, ang election po natin ay may tinatawag na midterm election. So, ibig sabihin, 12 senador, pagkatapos, mga party list, governor, party list representative, district representative, governor, vice governor, board members, ito yung sangguniang panlalawigan, at pagkatapos mayor, vice mayor, city councilors or municipal councilors, hanggang dyan lang muna eh. Hanggang dyan pa lang. Ibig sabihin, ang barangay hindi pa kasali. So, bakit kinakailangan gumawa ng mga ganong mga gimmick at mga senaryo, mga kaibigan? At pagkatapos ngayon, kaya nga marami sa ating mga kababayan at maging yung mga pangkaraniwang mamamayan, lagi sinasabi na kahit hindi nag-aral ng abugasya, ay nagkakaroon ng idea. Dahil ang taong bayan, sila po ay mulat na. Ay ngayon po ay high-tech na po tayo, mga kaibigan. Siyempre, ang social media ay mabilis na. Ang social media ay mabilis na. Kaya nga lamang, sa social media, marami rin ho dyan mga fake news. Minsan, ilalathala para makakuha lang ng maraming viewers, sympathizer. Pagkatapos, pagkakitaan. Mga kaibigan, kahit na fake news. Dito po sa atin sa Kasada Broadcasting Service, kung ano po yung nangyayari at totoo, yan po yung ating ibinibigay na impormasyon sa mamamayan, sapagkat yun po ang dapat. Hindi po para iligaw ang taong bayan sa mga anumang issue, para pagtakpan ng isang politiko at ang sino man. Kaya nga mga kababayan, dito sinasabi na dapat, dahil naplano nga na ipatawag din, paimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Itong si Vice President Sara Duterte, dahil sa natawag na kill order laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at ang ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Kaya mga kaibigan, sinasabi ipatatawag ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang kill order laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ito po ang sinabi ng NBI Director Jaime Santiago na ilalabas ang subpoena ngayong araw ng Martes. Ay malay natin kung nailabas na kanina. At ngayon nagsisimulan na ng ahensya ang investigasyon sa assassination plot. Kaugnay ito inihayag din ng Department of Justice na kumikilos din ang ahensya para harapin ni Duterte ang legal na kaparusahan ng kanyang mga banta laban sa Pangulo. Di ba? So dito kumikilos ang gobyerno natin na hindi naman dapat nagkakaganito eh. Kaya sasabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, dahil mismo noong Sabado,
napanood ko yung video na sinabi ni VP Duterte, ni Sara Duterte sa isang online press conference na may inutusan siyang pagpatay o papatay kay Marcos, asawa nitong si Lisa at sa pinsan si Martin Romualdez kapag pinatay ito. Tinukoy naman ng palasyo ang pahayag ni Duterte bilang isang active threat. Gayunman, sinabi ni Duterte noong Lunes na ang kanyang mga pahayag ay maliciously taken out of logical context. O, di ba? So, ibig sabihin, parang na-misinterpret lang ng iba nating nasa media. Pero hindi po pwede kasi maging joke yung mga kanyang banta. Dahil ikaw nga ay elected, ikalawang Pangulo ng Pilipinas, at pagkatapos magsasalita ka ng ganyan, ay gawa ilan ng kantubuyan Sabi ko nga sa inyo na po pwede dahil nakainom ng alak, pwede magsalita ng mga ganun. Pero pag nahimasmasan, kasabihin, wala ako sinasabi na ganun mga banta. O, di ba? O. Habang malaki ang problema ng ating bansa, dito mga kaibigan, ay dapat talaga nagtutulong-tulong yung ating mga elected official. Yan po sinasabi ko sa inyo. Sa dami ng problema natin na kailangang unahin na matugunan, masolusyonan ang mga pangangailangang yan. Anyway mga kaibigan, oras po natin 1 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. At kayo po ay nakikinig pa rin sa Kasada Broadcasting Services, Deliver News, ang responsableng mga mahayag. At syempre, ang balitang kasado, ang pahayagang balanse at totoo. At binabati ko nga pala lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan sa lalawigan po ng Rizal at syempre dyan po sa Jores Homeowners Association at sa pamumuno po ng Pangulo nito na si Kuyang Arnold Aceveda Namuco, likewise ang ating ikalawang Pangulo na si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, kaya ating Cora Viernes, kay ating Del Los Santos, kay ating Rosemary Paderon. Sila po yung mga kaagapin natin sa palatuntunan ito. At siyempre sa ating mga kasado patrol na ngayon po ay naka-monitor. Dito parang nagsusumbatan yung style nitong nangyayari sa ating bansa Nagsusumbatan. O, di ba? Tapos nabigkas pa ng ating kalawang Pangulo. At sinasabi na ang nagpapatay kay dating Senador Ninoy Aquino ay ang pamilyang Marcos. O, di ba? Kaya kailangan balik-balikan, ulit-ulitin. Batid naman ng taong bayan kung anong nangyari ng mga nagdaang dekada. Ang kailangan natin, yung direksyon patungo sa hinaharap. Pag nahaw natin balikan yung mga bagay na yan, sapagkat yung iba nga na nahimik na yung mga naging biktima dyan, naayos na Babalikan mo na naman, parang sirang plaka lang ang mangyayari dito. Ang atupagin sana ng ating ikalawang Pangulo kung paano makakatugon sa mga nangahihirapan nating mamamayan. Diba? At siguro, ang payo na rin ng ating mga kababayan at pananaw, dahil sa Kongreso at sa Senado, bakit hindi daw ninyo i-file sa korte yung sinasabi ninyong mga usapin kung talagang mayroong mga anomalya sa paggasta ng budget nitong si dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Upang sa ganun, sa korte nilang pag-usapan at makulong yung dapat makulong kung mapapatunayan na talagang illegal. Diba? Yung nasabing paggastos ng pondo. Nangyayari kasi minsan, dyan sa Kongreso, ayan, puro bangayan din. Pagalingan. At pagkatapos, pagka hindi pinatulan yung mga katanungan, cite in contempt, kulong. Oh. Ay kung antimano, ina-file na sa korte yan, dahil ayaw nga paliwanag ni Vice President Sara Duterte yung kung ano ang nangyari doon sa pondo na yon, file ninyo ng regular na reklamo sa korte. Bahala na ang korte maglitis sa kanila. Ito mga kaibigan,
Akin lamang, kung susundin ninyo, di salamat. Kung ayaw naman ninyo, wala akong magagawa. Para ang korte magdesisyon kung guilty ba or not guilty. Ito si kalawang Pangulong Sara Duterte. Ang daming mga dapat din gawin ng ating mga district representative sa mga lugar ninyo na mga naapektuhan din ng kalamidad. Ano ho? Sa Bicol, sa Ilocos, sa Region 3. Ito po yung mga lalawigan ng Bulacan, Tarlac, Pampanga. Ayan. Nueva Ecija. Ang daming naapektuhan dyan. Ilan ba ang congressman na nariyan? Kung ang tinatalakay ninyo sa kongreso, si Congressman Kamote, yung sa kanyang lalawigan, siniranta ng bagyo. Aba, ang ganda na nagawa nito. Talagang yung punto nakarating sa mamamayan na naapektuhan ng bagyo. Di ba napakagandang isiwalat, napakagandang pakinggan ang isang congressman, ang pondo nakarating sa kanyang nasasakupan. Ang pinagastusan, hindi yung kung saan nang napunta. Ay milyones din ho mga kaibigan. Ang budget ng mga kongresista natin. Baka nakakalimutan po ng ating mga tagapakinig, ng ating mga tagapanood. Daang milyon din ho ang meron. Ang pondo ng ating mga kongresista dyan. Ang senador, ganun din. Lalo na ang senador. Talagang sabi nga, pag binilang mo at bariyang ilalagay mo sa aabutin ka ng siyam-siyam bago bilang yung kung ilang daang milyon ang mayroon ng isang senador. Di ba ang laki ng pondo? Ang laki ng pera? Ilang milyon ba ang populasyon ng Pilipinas? Sabihin na natin 115 milyon. Ilang trilyon ba ang ipinapasang budget ng ating bansa sa loob ng isang taon? Trilyon ha, hindi lang milyon. Trilyon. Sa pagkatapos ng trilyon, sunod bilyon at tapos milyon. Daang libong piso. Sa laki ng budget ng ating gobyerno, ilang porsyento ba ang inilalaan sa ating edukasyon? Ilang porsyento ba ang inilalaan para sa ating kalusugan? Ilang porsyento ba ng budget natin ang inilalaan para sa ating agrikultura? At ilang porsyento naman ang inilalaan para doon sa mga kababayan natin. So binabalanse po yan, mga kaibigan. Ngayon, kung ilang porsyento rin ang naibubulsa, yun ang katanungan. Kung kaninong bulsa ang mas malalim, mas malapad. Ngayon ho kasi mga kaibigan, hindi na uso ngayon. Kaya nga minsan, ibang mga politiko, pagdating sa isang mga okasyon, sabihin, nako, wala kong dalang cash. Walang cash. Bakit? Siyempre, naka-Gcash yun eh. Naka-Gcash na sila ngayon eh. Papakita, minsan iba eh. Ibang mga politiko, halimbawa yung naalala ko yung nakaraang linggo, dumating dito ng mga kandidato sa lalawigan ng Rizal. Pinangakuan yung mga reporter na i-Gcash. Nako. Na pang-merienda daw. Ganon? Pang-merienda? Grabe naman. Oras mga kaibigan, ayan, 8 minutong makalipas ang 12 ng tanghali. Kayo po ay nakikinig at nanood pa rin sa Kasado Broadcasting Services, Deliver News at ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. Yan. Dyaryo na, TV pa. Ayan. Ayan, nakikita yung aking pag-adjust ng slide kasi. Ayan. Ito mga congratulations nga pala sa ating station manager. At may award na naman po kasi ngayong taon. Ang alam ko coming December yata ang awarding. Congratulations sa ating station manager kay Kuyang Alan Valenzuela Bordios at sa bumubuo ng Kasado Broadcasting Service at ang Balitang Kasado. Awardee na naman po ang ating Kasado Broadcasting Service at Balitang Kasado. Ayan. At congratulations sa lahat kay Kuyang Arnold at siyempre sa bumubuo ng Kasado Broadcasting Service at sa lahat ng ating mga kaagapay, ang ating mga Kasado Patrollers, siyempre kasama kasi dyan sa pagtagumpay ng ating himpilan,
kasama ang ating mga kasado patrollers dyan at sa lahat ng mga bumubuo dyan. Oho. Kasi kaya ibibigay natin ang tamang impormasyon dahil sa ating mga tamang ibinibigay na detalye galing sa ating mga kasado patrol at sa ating mga kababayan. Sa ating mga lagi lang atungal to eh. Ayan, ganyan lang. Di ba? So yan, happy watching dyan sa Perlas Silangan. Kay Kuyang Arnold Acevida Namuko yung ating program director at host ng araw-araw na palatuntunan, gabay at patnubay. Ayan, siyempre sa Viva KPP San Benito. Maligayang panunood at pakikinig sa inyo. Diyan po naman sa mga taga Mindoro. At sa lahat ng mga kasapi nito sa ibang bansa, ayan, magandang tanghali sa inyo. Kung tanghali man dyan, siyempre kadalasan lalo sa ibang bansa, ganitong oras ay gabi. O kaya paggabi pa lang. Kung tanghali man dyan, siyempre kadalasan lalo sa ibang bansa. Yun. Ay. Anyway mga kaibigan, ito po, isa rin po sa mga issue ngayon, ito pong sinasabi na bagamat nagmamalaki rin ng ating pamahalaan. Itong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala daw gumadanak na dugo laban sa illegal na droga doon sa panig ng mga suspek. Pero may dumanak na dugo sa panig ng ating mga otoridad noong mga nagdaang linggo sa Mindanao. O, di ba? Sa isang bypass operation, na isang policewoman pa nga ang naging biktima. O, di ba? Kaya nga dito sa batas ng Republic Act 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ay malinaw naman dyan talaga kung ano ang dapat ginagawa. At sino ang mga katuwang sa batas na yan, di ba? Katuwang dyan, ang ating mga barangay at elected official, para sa inventory. Katuwang din dyan, dapat, at ang balita ko ngayon ay hindi na, yung Department of Justice. At syempre, malaki ang papel ng media sa mga inventories, mga kaibigan, sa illegal na droga. Kasi nasa batas yan. Pero naging maigting lamang ang kampanya ng illegal na droga noong nagdaang administrasyon Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Kaya nga naman talaga naging madugo yung labanan na yon dahil siyempre yung mga kriminal laging nakahanda yan. Kaya nga sila pumasok sa illegal Ang iniisip lagi niya may panabla. Makatabla man lang sila. Siyempre, yung mga nasagasaan na mga drug lords, natural lang, magre-react yan. Pero bakit hindi masusog yung pinagmumulan ng illegal na droga na yan? Bagamat magkaiba ng approach ang ating administrasyon ngayon sa kadaang administrasyon, pero mayroon pa rin at talagang daang milyon pa rin ang droga na pumapasok. Di ba? Ay yung panahon nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na marami ang talagang nagtitimbuangan ay pumapasok pa rin at nakakapasok pa rin. Bakit? Ay siyempre, yung mga sindikato sa illegal na droga, marami na nagiging kasabwat yan. Nakapundo na yan. May mga tahiran na yan sa kanyang negosyo. Malawak na ang koneksyon niyan. Di ba? At natuklasan din, naalaman ng taong bayan. Nasa gobyerno rin pala ang mga kasabwat para sa paglaganap ng illegal na droga. So, paano masasawata yan? Kung ang ilan dyan, hindi ho natin nilalahat. Kung ang ilan sa hanay ng ating pamahalaan, sa mga law enforcement agencies natin, ang siyang nasa likuran o protektor ng illegal na gawain na yan. Partikular, ang illegal na droga. Ay talagang walang humpay yan. At nagpapatuloy yung nasabing mga illegal na gawain. Wala akong pinag-iba yan Sa isang halimbawa, na gusto natin matakpan yung butas ng isang balde o timba, ang nangyayari habang nagtatakip yung tinatakpan yung butas, ay meron naman sa kabila, may nagbubutas din. Na dapat kasama dito sa magtatakip para hindi tumagas
yung laman kung tubig man yan. O, di ba? So mayroong mga tao na nasa gobyerno din natin ang siyang nagiging problema sa illegal na droga. O. Kaya yung illegal na droga, kaya nga ang hamon namin dito sa ating pamahalaan, sa Kongreso, kung hindi rin lang kayang masawata sa legal na pamamaraan at ayaw naman ninyo na mahuli rin yung mga illegalista at talagang marami ang mga padreno na lumalabas pag may nahuhuli, lalo yung mga kilala, mga big time, ayun. Di ba? So bakit hindi magpasa ng isang panukala na gawing legal ang shabu sa Pilipinas? Upang sa ganun, hindi na ho maglaan ng malaking pondo yung intelligence fund na tinatawag ang ating pamahalaan, gaya ng PIDEA, ng ating PIDEG, ito pong Philippine Drug Enforcement Group. Oh. Kasi kung legal ng droga sa Pilipinas, ano sa palagay nyo? Hindi siyempre, dadami ang mga zombie. Oh, at least malalaman po natin pare-pareho kung sino yung mga addict. Oh, bakit? Pag lumapit doon sa tindahan, pabili nga ng shabu, kahit na 2 butil lang. Oh, alam mo na ngayon, ililista mo na, ikaw pala yung addict. Oh, hindi na maghahanap yung gobyerno. Oh, ihanay ninyo dyan sa tindahan ng asin, tindahan ng bigas, ito yung class A na shabu, ito yung class B. May classification. Kasi habang ang nangyayari sa ating bansa, yung batas natin ay nariyan, ay lalo lang nagpapatuloy yung droga na yan. Oh, kasi yung mga big time na sindikato sa droga, marami pong pamamaraan yan para mailihis, mailigaw, papagtakpan ang illegal nilang mga negosyo. Halimbawa, sino mag-aakala sa mga big time natin mga negosyante na hindi sila pumapasok sa ganyan? Bakit? Kung sila ay merong mga naglalakihang mga resort, sila ay mga naglalakihan, naglalawakang mga subdivision, ibig sabihin, developer. At pagkatapos sila ay merong mga naglalakihan na mga gusali, na mga malls. Sino mag-aakala na yung mga tao halimbawa na ganun makabigtay mga negosyante hindi pumapasok sa illegal na gawain? Siyempre wala. Pero ang posibilidad, pwede ba mangyari o hindi? Palagay ko pwede. Kasi marami na silang koneksyon. Alam na nila kung sino mga nasa pwesto ng gobyerno natin. At kadalasan ng mga nakukulong, kumbaga sa pagkain mga kaibigan, ito mga street food. Street food lang. Di ba? Ito mga street pusher, tinatawag. Yan lang ang kaya eh. Kasi ang budget maliit, kaya ang kaya bilhin ay street food. Di ba? Mga kwek-kwek, yun, parang ganun. At hindi talaga matunton yung pinagmumulan ng production. Kasi ayaw nga tuntunin. Di ba? At ng mga nagdaang araw, may namonitor ako at napakinggan na yung mga big time na mga drug manufacturers, siyempre nasa ibang bansa. At habang may tumatangkilik ng mga illegal na droga sa Pilipinas, hindi ho talaga mauubos yan at mawawala. Kasi, bakit? Ay mayroong mga parokyano rito sa atin. Pag sila ay nag-deliver dito sa ating bansa, alam nila mayroong kliyente. May bibili. Magiging malaki uli ang kanilang market at ang kita nila. Di ba? So, ang nangyayari, mga backdoor na ginagawa nila ng pamamaraan galing Malaysia, ang ginagawang transportasyon ay bangka. Di ba? Kaya nga, minsan, di ba? Kung naalala po ninyo, mayroong pagkakataon na yung ating mga isda, sa halip na isda ang lambat, mga plastic na kung anong nakalagay, o yung pala mga shabu, ipinaaanod. Hindi lang pala Kuyang Arnold, ang mga shabu ang pinaaanod. Bakit?
Kung kayo ay familiar, yung mga tatawag na paanod doon sa mga kahoy na illegal na pinuputol, yung po may matawag din yan ng paanod. O, di ba? Ibig sabihin, ang gagawin ng mga illegalista na nagtutruso, papadaanin sa ilog. O, aabangan kung saan na pinakadulo niyan yung mga kahoy. Ibig sabihin, hindi halata na mababantayan ng ating DNR. Ito po parang ganyan din ang sistema. Kaya yung illegal sa bansa natin, kung bakit hindi masugpo, iba't iba man na siyabo man yan, iba pang mga gawain dyan, hindi masugpo-sugpo yan, sapagkat talagang marami na, nasa gobyerno na rin, ang dapat magkaroon ng, kaya kung naglalaan ng daang milyon ng intelligence fund ang ating gobyerno, siguro magkaroon din kayo ng portion sa inyong budget, nagkaroon kayo ng counter intel. Intel na, ini-intel pa ninyo ulit dapat. O, di ba? Bakit? Eh, sino magsasabi na yung intelligence personnel ninyo ay hindi masusuhulan? O, di ba? At hindi ang tawag doon matutukso. O, di ba? Tukso. Parang kanta lang. O, di ba? Itong mga nagdaan, ilang opisyal din ng ating Philippine National Police ang natuklasan. Hanggang sa panguhold up, pumapasok na rin. Naku po, Diyos mio, mahabagin. Kaya, paano tayo? Paano manunumbalik ang tiwala ng taong bayan sa ating mga otoridad? Sa ating pamahalaan? Kung ganyan ang ating nababalitaan, ganyan ang nararanasan ng mamamayan. O, hindi ba? Nagiging biktima ng mga tao na dapat sila ang nagpoprotekta, sila ang nagbibigay ng tamang serbisyo. Kaya nga nakikita mo ninyo, mga kaibigan, kanilang slogan, to serve and protect. Di ba? Ang ganda. Hindi ko po nilalahat, pero mayroon po kasing iilan na hindi ko kontento. Ay kanino bang administrasyon tumaas ang sweldo? Ng pulis, ng militar, at maging mga guro. Kanino? Hindi ba yung dating nagdaang administrasyon Duterte? Tinaasan ang sweldo ng pulis, tinaasan ang sweldo ng militar, para nga sa pag-aakala na wala nang papasok sa kalukuhan. Kasi ang tao, ang Pilipino, talagang sabi nga, walang kakontentuhan yan, walang contentment sa sarili. Hanggat may nakikita yan, kung kumikita ng 5, kinakailangan susunod na araw maging 10 na yan. O, di ba? Kung nakakakutong ng 10, teka, ang liit nito, kinakailangan 20 na yan. Oras po natin mga kaibigan, 22 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. At kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang Issue ng Lipunan dito po sa Kasado Broadcasting Service. Deliver News at syempre sa Balitang Kasado sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating pong publisher ng Balitang Kasado, likewise, ang ating pong nagiging technical director si Kuyang Arnold Aceveda Namoco, ang gwapong-gwapong Mindoreño. Ayan! May nag-message sa akin dito. Kuya Gwyn, pakitalakay mo naman itong patakaran ng LTO tungkol sa mga expired na mga rehistro ng sasakyan. Sobrang naman yata ang laki ng kanilang kinikita. Pinagkakakitaan. Ako nga pala mga kaibigan, parang merong direktiba ang Land Transportation Office sa mga sasakyan di makina, di motor, na kapag kayo ay nahuli na expired ang inyong rehistro, kahit sang araw lang yan, kung hindi ako nagkakamali, Kuyang Arnold, mahigit 12,000 piso ang multa. Ganong kalupit. Kaya pumapalag ang iba natin mga kababayan. Ang problema, wala akong magawa. Yung pag ikaw ay natikitan na ng panikit na galing sa LTO. Kahit pa maglupasay ka dyan sa kalsada, lumuha ka pa ng dugo,
wala akong magagawa. Kung hindi, tubusin. Kung kaya mong tubusin. Kung hindi, hayaan mo ng kanila na yung sasakyan mo. 12,000 mahigit ang multa. At pagkatapos, isa pa ho, meron na naman bago ang kalagdagan. Yung halimbawa yung sasakyan mo ay binenta mo at pagkatapos nagkaroon kayo ng deed of sale, mga kaibigan, at hindi na i-report sa LTO, sa aking pagkakaalam, Kuyang Arnold, within 5 days doon sa nagbenta, at pagkatapos hindi rin na-report sa LTO nung nakabili, within 20 days ba o mataas pa o isang buwan, sabihin na natin, ang mangyayari, kayong dalawa, magmumulta kayong dalawa, pareho ng tag 20 mil. Sa madaling salita, total of 40,000. Wow. Ang gagaling. Sino kaya ang nakapag-isip ng ganon, mga kaibigan? Hindi na iparehistro sa halop ng 5 araw yung nagbenta. Hindi agad na i-report. At tapos yung nakabili, hindi rin na ilipat sa kanyang pangalan yung rehistro ng sasakyan. At pagka nahuli, dalawa na kayo magbebenta. Magbebenta, mumulta pala. Dalawa kayo pagbibintangan na hindi kayo nagbabayad. Ayan. Di ano mangyayari sa buhay? Impound yung sasakyan habang buhay na. Ayan. Hindi yung masama na magkaroon tayo ng mga guidelines doon sa nararapat na penalty doon sa mga nagkakamali, nagkakasala. May mga violation. Pero, pinag-aaralan ba ng tama o isa lamang pamamaraan yan para kumita ang sinuman sa Land Transportation Office? Kaya siguro dapat pag-aralan ng ating mga magagaling na kongresista at senador kung tama ba, kung nararapat ba na magkaroon ng mga ganyang mga direktiba ang isang ahensya ng gobyerno. Hindi sa ayaw natin na magkaroon ng penalty ang siniman nagkakamali. Pero, maging makatuwiran at dapat maging makatarungan. Mga kaibigan. Kaya samantalang ang dapat paigtingin sa ngayon, kasi marami men talaga Kuyang Arnold, kita may mga karag-karag na motorsiklo dyan. Pero, hindi nahuhuli. Bakit? Ay selective ang ginagawang area ng LTO. Subukan nyo, sa isang araw, hindi yung isang area lang kayo. Pag nakita, nasa lugar na yan, may LTO dyan. So, ang gagawin ngayon ng expired ang rehistro, o kaya walang rehistro yung sasakyan, ay hindi dadaan dun. Naadun kayo eh. Ay kung random, surprise ang inyong mga checkpoint at choke point, di madadali ninyo yung mga talagang pasaway, mga motorista. Yon. Sa area ho ng Binangunan Rizal, wala ho kung nakikita ng checkpoint doon sa isang kalsada dyan na provincial road. Kaya naman, yung mga walang plaka, open muffler, talagang tuloy-tuloy lang ang kanilang ligaya. Sapagkat, batid nila na wala lang checkpoint, kaya hindi sila mahuhuli, mga kaibigan. Di ba? Kinakailangan yung ninyo, trabaho, hindi yung isang araw na sa isang linggo, 2 araw sa isang linggo, at pag nakatsamba, okay na. Para mga ngingisda lang, pag nakahuli ng malaking isda, sa kanilang uli papalaot. Di ba? Hindi natutuloy. Kasi meron na uling kinita na malaki. Oras po natin mga kaibigan, mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay, 28 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. At kayo po ay nakikinig at nanood pa rin sa Kasada Broadcasting Services, Deliver News, dito po sa issue ng lipunan. At binabati nga pala natin si Ma'am Carolina Antenero, likewise kay Kuyang June Antenero. Diyan po sa Binangunan, Rizal. Magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, diyan po naman sa Rizal Police Provincial Office, sa pamumuna po ni Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragon. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Sa lahat po ng bumubuo ng Rizal Police Provincial Office.
Binabati ko nga pala Kuyang Arnold, yung ating grupo. Ito po yung Rizal Provincial Police Press Corps. Ayan. Sa pamumuno po ng Pangulo natin, si Sergeant Major Donato Billones. Pangulo, magandang tanghali po sa inyo. At siyempre, yung ikalawang Pangulo, binabati ko po, siya po si Mr. John Wayne Lauzon. Magandang tanghali sa iyo. Ayan, at salamat ko yung Arnold. Ito yung mga listahan po ay ayun, oo. Ayun. Ang Pangulo, Sergeant Major Donato Billones. Siyempre, ang ikalawang Pangulo, yours truly, Wayne Lauzon. Ang Secretary, si Ma'am Roderica Rivera. Ayan, ang ating Treasurer, si Jerry Aquino, ang auditor natin, si Kuyang Alan Bordillos. Ayan. Tapos ang PRO natin ay si Kuyang Arnold Fajaron. Ang mga board of directors, siyempre ang ating chairman of the board, si Kuyang Arnold Acevedo Namuco. Ayan. Ang board of director natin, mga board members, Bernie Gamba, Paul de la Cruz, Aida Tagicana, Vicky Custodio, Herman Patulot, Ate Cora Biernes, Jericho Cruz, Dan Torbeles. Ayan. Ayan ang ating si BOD Ricardo Isleta. Ayan. Kasama po yan sa bumubuo ng Rizal Provincial Police Press Corps. Congratulations sa lahat ng mga opisyalis po natin. At sa susunod na mga araw, ay siguro makakadaw pampalad natin ng ating Provincial Director na si Police Colonel Felipe Maragon. Anyway mga kaibigan, oras po natin. Nako, nagmamadali po yung ating tanghalian. Sana ay masarap po yung pananghalian. 31 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. At sa ating pagpapatuloy ng ating mga pagtalakay, mga balita na sinasabi nga ngayon, ngayong araw na ito ay sumirit na naman ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pamilihan natin. Kaya nga mga kaibigan, yung iba, maaga pa lang kanina, nagtaas na agad ng kanilang mga produktong petrolyo. Diesel, gasolina, at iba pa. Kerosene, nako. Kaya napakahirap, mga kababayan. Paano na ang buhay ng mga mamayan natin? Kaya nga, ang nangyayari, hindi ho balansyado. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi naman automatic na tataas din po ang sweldo ng ating mga manggagawa. Ayan, mga kababayan ko ano. Kaya yan ang laging nagiging problema. At ngayon, at sinasabi nga po na napagbigyan na ang karagdagang pamasahe ng ating mga taxi driver. Ayan. Yung tinatawag nilang flag down rate. Mula sa 45 pesos ay ginawa na po itong 50. Bagamat ang kanilang apila ay gawin itong 60 pesos. Pero mga kaibigan, ito po isa sa siguro hindi rin to kagandahang balita dahil koleksyon ng simbahan. Tinangay, mga kaibigan. O, kita niya. Kita na po ninyo kung ano po ang nangyayari sa buhay natin at sa ating bansa. Inaresto ang isang 56 anyos na babae nang tangayin nito ang koleksyon ng Santo Niño Church noong linggo ng hapon sa Ilaya Street, Tondo, Maynila. Nabawi naman mula sa suspect na ito mga kaibigan inilantad ang pangalan. Pero pag droga ang nahuli, ginagamit alias. O diba? So hindi ko babanggitin ang pangalan ng tao dito. Ano po, dalaga ito, residente ng Tondo, ang may 5,000 halaga ng koleksyon ng simbahan. Alas 11:20 ng umaga nang ereklamo siya sa Manila Police District Station 2, ngunit nangyari alas 4:30 ng hapon noong linggo. Batay sa investigasyon, sinabi ni Branzuela Anselmo, 68 Church Asheret, na nakita niya ang suspect na pumunta sa usher room ng simbahan
At biglang dinampot ang leather na violet na pouch na naglalaman ng koleksyon ng simbahan. Diretso umano naglakad papalayo ang suspect. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ang MPD Police Station 3 na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect at pagka-recover sa koleksyon ng simbahan. Sinampahan na ng kasong theft sa Manila Prosecutor's Office ang suspect. Ayon. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. Dito binanggit yung suspect na kumuha ng 5,000 pesos na koleksyon ng simbahan. Pero kapag ang nahuli tungkol sa illegal na droga, ang ginagamit ng ating mga otoridad ay alias. O bakit? Ang nagiging katwiran, yung Right to Privacy Act. At sinasabi, kaya hindi na pwede ilantad, pati yung mga mukha. Kaya lumalakas ang loob ng mga involved sa illegal na droga dahil safe sila pag nahuli. O, di ba? O, di ba? Mga kaibigan, yung Right to Privacy Act, ang katwiran at dahilan ay hindi naman daw napatunayan pa ng korte ang kanilang pagkakasala. Di ba? So, protektado nga naman ng ating batas yung mga gumagawa ng kalukuhan. Kaya nga dito, siguro pag-aralan din mabuti ng ating pamahalaan. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung kampanya laban sa illegal na droga noong nagdaang linggo sa Mindanao na lugar, 2 pulis po, isang babae doon ang napatay na baril doon sa kanilang drug buy-bust operation. Oh, ayun. Maganda sinasabi, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang nagbubuwis ng buhay at walang dumadanak ng dugo sa panig ng mga suspek. Pero sa ating mga otoridad, nakakalungkot lang, ito pa ang nalalagasan. O, di ba? O, paano magiging parehas ngayon yan? So, asaan yung Commission on Human Rights natin dyan? O, sige nga, wala tayong napakinggan na kumukondina sa mga ganun pangyayari. Mantakin ho ninyo, may mga pangarap pa ho yung ating mga otoridad na yun, mga pulis natin, pulis corporal, mga bago pa sa serbisyo, pero talagang yun ang tinatawag na buwis buhay. Mga kaibigan, buwis buhay yun ang tawag. Talagang sinusong yung panganib. Pero yung naririnig kong buwis buhay, para lang kumita, ay hindi buwis buhay. Ang tawag doon, para pagkakitaan lang. Di ba? Mga kaibigan, oras po natin. Ako, malapit na. Ano kaya ang ulam na masarap ngayon, Kuya Arnold? Ayan. 37 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin. Dito po sa kasadong Kasada Broadcasting Service deliver news sa palatuntunang issue ng lipunan. Ayan. Ay mantakin ho. Naroon na naman na high value target. So, illegal na droga na naman ang nasa kote, mga kaibigan. Pag sinabi pong high value, talagang hindi basta-basta yung suspect. Maswerte nga lamang at hindi ho nabaril yung ating mga operatiba. O, di ba? Sapagkat, alam niyo ito mga kaibigan, tamang-tama ito pong ibigay sa ating impormasyon. Isang pangyayari sa Mindanao, nabanggit ko kasi inyo kanina. Pero dito mga kaibigan, sa balitang ito, sa Mindanao pa rin, 6 na high value target sa droga ang naaresto. Ito po ay sa lungsod ng Marawi, sa Lanao del Sur. 6 na high value target na drug pusher ang dinakip ng pulisya sa buy-bust operation sa barangay Rapasun sa lungsod na ito, Marawi City mga kaibigan. Hindi na muna pinangalanan, ayun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi na muna pinangalanan ng mga suspek habang iniimbestigahan pa sila ng mga otoridad. Pero yung kumuha ng halagang 5,000 piso, ibinunyag yung pangalan. Napakalaman na nakakumpiska ang pulisya ng mga pakete ng hinalang shabu at markadong pera sa pag-iingat ng mga suspek. Nakapit na ang mga suspek na pawang naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ito po yung Republic Act 9165 o illegal na droga. Di ba? Dito, tinago kung sino yung mga pangalan. Alam niyo pa mga kababayan, speaking of Marawi City, ako po ay nagawir yan noong 2007. Ano ho? Magkaiba po ang kultura natin sa Metro Manila doon sa lugar na yon. Yan po ang tandaan natin pare-pareho. Ano ho? Kasi nung ilang dekada na po ang nakalilipas, yung mga kapatid po nating Muslim, gusto nga po nito sila magsalili na gawin ang Marawi City na Islamic City. Kasi diyan talagang majority. Mabibigilan lang sa daliri kung ilan ang Kristiyano sa lungsod na yan, mga kababayan. Talagang halos lahat ng porsyento diyan ay mga Muslim. Ano ho? Napunta ako diyan sa Marawi City, yung bayan ng Malabang, yung Poonigapo, at kung saan-saan pa dyan noong 2007 dahil meron po akong special assignment na ginawa dyan. Pero hindi ako nag-stay sa Marawi City. Ako po ay nakabase sa Cagayan de Oro City. Ano ho? Pagkatapos ng assignment ng unang araw, balik kami ng Cagayan de Oro City. Sumunod na araw, balik na naman, ibang bayan naman ang pinuntahan namin. So, yung pagpunta po ng aming grupo doon ay coordinated po sa lahat ng ating mga law enforcement agency. Coordinated po kami sa police, sa Lanao del Sur Provincial Police Office, sa Marawi City Police, at ganun din sa mga barangay official. So, well coordinated at maging sa Armed Forces of the Philippines. Bakit? Ganun katindi ang seguridad. At batay po doon sa nabanggit sa akin ng dating Provincial Director, Police Colonel Paitaw, hindi ho ganun kadali ang trabaho ng media sa lugar na yan. Napaka mapanganib. Marami sa binabanggit sa akin, mga malaking network, hindi ho sila basta makagala doon. Kaya nga kung naalala po ninyo, meron pong mga media practitioner diyan sa Mindanao na mga dinukot. Ano ho? At syempre, pagka dinukot ng mga bandido na ang hanap buhay kidnap for ransom, anong aasahan mo? Ay syempre, ditubusin. Oh, yun. Kaya doon ko nalaman na magkaiba po ang kultura dito sa Metro Manila, sa Marawi City, in particular, mga kaibigan. Ano ho? Sapagkat hindi ho pwede pag-alagala ang media doon. Oh. Ano po ang nangyari nung briefing namin? Ano sabi ng Provincial Director doon sa Chief of Police ng Marawi City? Give them the full security wherever they go. O, di ba? So, ganun katindi. So, first time kong narinig yung ganung instruction ng isang Provincial Director sa kayang Chief of Police para bigyan ng proteksyon ng media na naroon sa area nila. At kung bakit naman kami hindi nag-stay yung overnight sa Marawi City, bagamat kami ay gusto doon patulugin kasi meron kami talagang series, mga kaibigan, series na kailangan makakuha ng mga impormasyon doon sa lungsod na yun at sa Lanao del Sur in general. Hindi kami nag-stay doon, bumalik kami ng Cagayan de Oro City kahit inabot kami ng madaling araw sa biyahe. Pero hindi kami umalis ng Marawi City na hindi kami escorted up to Iligan City. Ang Iligan City kasi mga kaibigan, majority na dyan ang mga Kristiyano. So medyo safe na siya. So from Iligan City, nag-travel kami halos 6 na oras mula sa Marawi City, diretso ng Cagayan de Oro. Samantalang wala namang masyadong traffic, mga kaibigan. So ganun kalayo ang distansya. Safety pa rin ho ang pinag-uusapan natin. Kaya mga kaibigan, ito po ay nababahagi ko lang sa inyo. Para sa mga kabatiran ng ating mga kapatid, lalo po na nasahanay ng media na hindi po ganun kadali. Pag kayo ay tumungtong sa Mindanao, yung laya ng media sa Metro Manila, doon may mga lugar na hindi ho uubra. Kaya yung mga nakidnap ng mga nagdaang panahon, nagdaang dekada, mga kababayan ko, mga nasa malaking network dito sa Metro Manila at mga kilala. Oh.
Diba? Sapagkat mas kilalang network, mas malaking tao, kilalang broadcaster o media practitioner, alam mo na, ang kapalit nun, mas malaki ang kita. Oh. Kaya nga minsan, ang sinasabi na yung mga nakidnap doon, wala raw binintawan na halaga. Kaya sa palagi ba ninyo mga kaibigan, maniniwala ba kayo o hindi? Oh, ayan, sabagot oh. Hindi sila naniniwala. Isang maliwanag o konkretong halimbawa dyan. Ikaw ay isang maging isda. Pumalaot ka ng walang katiyakan. Aabutin ka ng matinding sikat ng araw kung tag-araw at kung panahon ng tagbagyo, aabutin ka ng unos sa dagat. Bagyo. At pagkatapos na makabingwit ka na maganda ka ng klaseng isda, bibitawan mo ba para bumalik sa dagat ulit yon? Ano sa palagay nyo? May tama ba ako o mas maraming tama? Yung mga nagsasabing hindi totoo yung walang ransom. Ayun na nga ang hanap buhay ng mga tao dun eh. Mangidnap eh. Para magkapera. Oh. At pagkatapos, ito ho, huwag naman humasaktan yung mga kababayan natin dyan sa bahagi po ng Marawi. Kasi noong mga panahong yun, aywan ko lang ho ngayon kung Kuyang Arnold, kung yung pa rin ang major resources ng ating mga kapatid dyan sa Lanao del Sur at sa Marawi City. Bakit? Ay, ang nagbigay din sa akin impormasyon, sana mali yung naibigay sa akin ng mga panahong yun. February 2007, na ang major resources ng mga panahong yun sa Marawi City ng mga kaubayan natin doon ay illegal na droga, kidnapping, ayan, kidnapping. Di ba? Illegal na droga, kidnapping. Ayan, at siyempre, ang kapatid ni kidnapping, si karnapping. Oh. Oh, di ba? Ang nagbigay sa akin ng impormasyon ay taga-roon din. Taga-roon din sa lugar na yun. Kaya nga kung nagkataon, mga kaibigan, yung aming service na ginagamit ay dayuhan doon, malamang, baka napasama kami doon sa kidnapping at saka karnapping. Ano ho? At hindi lang yan. Siguro dito lang sa programang Isyu ng Lipunan sa Kasada Broadcasting Service, malalaman ninyo yung sinasabi nila doon na flavor of the month. Wow! Diba? Doon sa lugar na yon, noong mga panahong yon, meron siya tatawag na flavor of the month. Dito sa Metro Manila, pag sinabing flavor of the month, abay, ano yan si Ma'am Kuyang Arnold? Di syempre, ice cream. Oh, doon hindi. Yung mga panahong yon, nung flavor of the month, nung February 2007 o 2007, ay ang sasakyan. Ano ang sasakyan yun? Aba, ay siyempre, hindi basta-basta. Fortuner. Oh, SUV. Mamahalin. Oh, kami ay dumating doon kalagitnaan ng February. Mga kaibigan. Pero nangyari yung kwento na yan, yung nakarnap yung sasakyan na bagong-bago na Fortuner unang linggo ng February 2007. At ang may-ari isang doktor. Ano ang ginagawa ng doktor doon sa Marawi City? From Cagayan de Oro. Gusto nila makatulong. Sa totoo lang, ang Marawi City, congested na rin sila. Highly populated. Maliit ang kanilang land area. Pero sila ay highly populated na lungsod, mga kaibigan. May mayroon pa nga dyan, mas malawak pa ang land area ng mga bayan sa kanila, pero kukunti ang populasyon. Pero ang Marawi City, talagang grabe. Marawi City talaga. Siksikan ang mga kababayan natin doon. Oh, yan. So ito, nagbabasihan ko lang kasi mga kaibigan, ito ay batay sa kwento at hindi magkikwento sa akin, yung kausap ko sapagkat ito ay dating opisyal ng gobyerno at ito po ay dato din. Oh. Kaya nga nung unang pagsapit ko, pagtapak sa lungsod ng Marawi, ako nag-uobserba. Kaya nga karamihan, ito po mga kaibigan, huwag naman masasaktan na nangyayari sa ating bansa. Kapag ikaw ay mayaman, ayaw kang yayaman. Pag ang buhay mo ay mahirap
o pangkaraniwan, hanggang dyan ka lang. Naobserbahan ko po yan doon sa kanila. Pero, sabi nga kwi daw, mga kaibigan, kung pangkaraniwang bahay, yung makikita mo sa kanilang lugar, at syempre, anong iisipin mo? Gawa sa light materials ang bahay? Mag-iisip ka ba na yung mga ganong bahay na pangkaraniwan, minsan ang dingding sa wali? Kayo ho ba familiar sa wali, mga kaibigan, kung anong klase ito? Ito po yung dingding na gawa sa kawayan. O, di ba? O kaya sa buho. Sa wali na nilala, wave. O, sa wali wave. Yun, di ba? Dingding ang sa wali ang dingding. At pagkatapos yung bubong, minsan yung nipahat. Kaya meron mga ilang yero din ang bahay. Sir, pero, ang hindi ko agad na tuklasan at naisip, na sa kabila ng dingding ay sa wali, pangkaraniwan ng bubong ng bahay, ang hindi agad pumasok sa isip ko, yung mga sasakyan nakaparada sa harap nito. Doon ko lang nalaman nung pagbalik namin sa Cagayan de Oro City, nung naitanong sa akin nung dato. Kung meron ako, ang tanong sa akin na, Wayne, meron ka bang naobserbahan sa pinuntahan nating lugar? Doon sa barangay na ganun? Ang sagot ko, dato nakita ko pangkaraniwan yung mga bahay. Parang informal settler ang dating. Yun lang ba nakita mo? Sabi sa akin. Oo, yun lang. Wala ka bang napansin sa paligid o harap ng kalsada nila na may mga sasakyan nakaparada? Ay, oo, mayroon. Oh. Pag-aralan ng mga bote kung paano nangyari. Oh, di ba? So siguro sila nagsikap din para makabili ng SUV. Oh, di ba? So ang biktima mismo ng mga panahong 'yon, ang may-ari ng halos wala pang 6 na buwan, Kuya Arnold. Kalalabos lang kasakasa yung Fortuner. Isang doktor mula sa Cagayan de Oro City. Bakit? Pagkatapos ng kanilang medical mission ng mga grupo ng mga physician doon sa isang barangay ng Marawi City, siyempre, pabalik na sila kung saan sila nakatira. Kaya lahat ng mga doktor na galing doon ay nanggaling sa Cagayan de Oro City. Ang kanila, makatulong sila sa mga kababayan na hindi na nadadatnan o nabibigyan ng suportang medikal o pangkalusugan ng gobyerno, tumulong ang mga grupo ng physician o mga doctors galing sa Cagayan de Oro. Ang masaklap, pagbalik sa parking area, tanging namumukod, tanging mga kaibigan, namumukod tangi na nawala yung Fortuner. Oh. May kasama namang ibang sasakyan ng mga SUV din, kagaya ng Pajero. Bakit ang Fortuner lang ang nawala? May crosswind. Oh. Yung pala, yung buwan na yon, February, yung pala, yung tinatawag nilang flavor of the month. Ibig sabihin, buwan na yon, pag kami naispatan na Fortuner na hindi taga roon, swerte mo pag nakalabas ka pa. Oh. At malas mo lang pag hindi na may uwi sa sakyan. Ito na. Siyempre, ikaw na may-ari ngayon, naging, ano na natin yan, kinaugalian, na kapag ikaw ay nawala ng anumang bagay na napakahalaga sa'yo, siyempre saan ka pupunta? Di sa police station. Pinablatter ng may-ari. Ito, nawawala nga itong sasakyan ko, ito yung plate number, ito po yung contact number ko. Kung sakali may makakita, pagbigay alam. Ayun na. After a week, ito po ay batay sa kwento mga kaibigan, kasi hindi humalayo yung doktor doon sa kakwentuhan kong dato. Hindi humalayo sa kanyang pamilya. After a week, may tumawag doon sa number na iniwan nung may-ari ng sasakyan. Nangumusta yung tumawag. Dok, kayo ho ba'y may-ari ng sasakyan? Ay, opo, akin po yan. Ay, oo nga, naandito po sa amin ngayon ang inyong Fortuner. Ano ba plano ninyo? Abay, siyempre, kayo man may-ari, gusto ko po sana, kung paano ba maganda, gusto ko sana makakuha yung sasakyan ko kasi wala po akong magamit. Ay, Dok, wala naman hong problema, dali ng pag-usapan yan. Ano ho, ang ating pag-uusapan? Simple lang ho, Dok, ang pag-uusapan po natin. Kung papayag po kayo, ano po yun? Makukuha po ninyo ang inyong Fortuner, pero hindi kayo makaka-uwi ng buhay.
O, di ba? Ito po ay hindi kwentong kutsero. Yan po ay totoong nangyari. O, di ba? Ganun katindi. Ay, ilang pulis natin mula sa Highway Patrol Group ang naging biktima para hanapin yung mga ninakaw na sasakyan mula sa Metro Manila dinadala doon sa probinsya. Sa Lanao del Sur. Mga Highway Patrol personnel natin na pagdating doon, hinahanap yung ninakaw na sasakyan, nasa ganung barangay, nasa ganung lugar. Kahanap, napapahamak. Bakit? Inaambus. Oh, di ba ganun katindi? So ito mga kaibigan, ibinahagi ko lang ho sa inyo yung akin naging karanasan doon sa lugar na akin napuntahan. Para po magkaroon po tayo ng, sabi nga, pag-aaral sa bawat lugar na pupuntahan po natin. Na ang akala ko nga nung una, kung ano ang laya ng media dito sa Metro Manila o sa karating ng mga probinsya, gayon din po ang laya na po pwedeng gawin ng isang media practitioner doon sa area ng Lanao del Sur, particular sa Marawi City. Ay hindi po pala. Hindi ko lang ho alam kung sa ngayon ay umiiral pa rin yung ganyan. Kasi noong mga panahon yung mga kaibigan, aktibo pa ho yung Moro Islamic Liberation Front. Yan po ay nakabase dyan sa Lanao del Sur. Kaya nga doon, hindi rin makapasok doon yung NPA. Kalaban din po yun ng mga MILF. Ayun, mga kaibigan. Eh, mabuti na lamang ng mga panahong yon, ang service po na aming nagamit ay yung anak ng dating governor ng Lanao del Sur, Ali Dimapuro. Eh, siyempre, nagkaroon sa sasakyan, kaya walang hassle. Labas-pasok kami sa probinsya, sa mga bayan na gusto naming puntahan, nakakapasok kami kasi taga roon yung sasakyan. Pero kung nagkataon na sasakyan ng gamit namin ay hindi mula doon sa lalawigan na yun, sa lungsod ng Marawi, sa palagay ba ninyo, hindi kayo madadali ng mga kamag-anak ng kidnapping? Oh. Yun po mga kaibigan, isang karanasan na talagang hindi po pwede, sabi nga, maging kampante sa mga lugar na pupuntahan, lalo po sa ganyang, sa bahagi po ng Mindanao. May mga lugar po dyan, kaya nga nung mga nagdaang, ano bang pecha yun, November 15 ba yun? Na parang ginunita yung Maguindanao Massacre, mga kaibigan. Ang tagal na ho nun. 32 media practitioner ang nalibing ng buhay. Ganon ho karami. At pagkatapos, hindi ho lahat ay nahuli yung kasama doon. Bagamat mayroong mga mangyayari na naparusahan, pero hindi ho lahat nahuli. Yung mga gumawa ng karahasan sa hanay ng media, mga kaibigan. With that, mga kaubayan ko, hari nawa inyo pong nagustuhan ng ating mga pagtalakay, ang ating lamang paalala sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaubayan, at sa ating pamahalaan. Isulong po kung ano po ang makabubuti sa ating mamamayan. Ibaba ang mga programa o proyekto para sa taong bayan, huwag ibulsa ng iilan lamang. With that, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ako po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamaklik lamang ay ang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.